Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maya. Kasunod nito ang matinis na ugong sa kanyang tainga at ang unti-unting pag-init ng kanyang balat. Napakabilis ng pangyayari, ngunit para sa kanya, bumagal ang lahat. Nakita niya ang paggalaw ng kamay ni Senyora Isabela, ang pagngiwi ng mga labi nito sa galit, at ang apoy sa mga mata nito. Nabitawan niya ang basahan sa kanyang kamay. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Hindi ito ang unang beses na nakaranas siya ng paghamak. Sanay na siyang laitin, maliitin, at tapak-tapakan. Ngunit ang sampal na ito, iba ito. May kirot na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Para kay Ana, bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan, para sa anak ko. Iyon ang nag-iisang dahilan kung bakit siya naririto. Kanina lang, pagpasok niya sa malaking gate ng mansyon ng mga De Villa, halos hindi siya makahinga sa sobrang pagkamangha. Ang hardin ay animoy isang paraiso. Ang bahay ay kasing laki ng isang palasyo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Dito, sa bahay na ito, kikita siya ng sapat para mapag-aral si Ana. Mabibigyan niya ng magandang kinabukasan ang kanyang nag-iisang anak. Iyon ang pangako niya sa sarili habang pinipisil ang luma niyang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit at ng litrato ng kanyang munting anghel. Ngunit ang pag-asang yon ay agad na naglaho nang makaharap niya ang ginang ng mansyon. Si Senyora Isabela. Maganda ito, walang duda. Balat na makinis, katawang alaga, at mga matang matalim. Bawat salita na lumalabas sa bibig nito ay may bigat at lamig. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang dumi na napadpad sa mamahalin nitong sahig. Maya, tama ba? Tanong nito. Kahit nabasa na nito ang kanyang pangalan sa hawak na papel. Opo, ma'am. Sagot niya, sinubukang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Siguraduhin mong alam mo ang lugar mo dito. Isa lang ang patakaran ko sa mga katulong. Trabaho lang, walang pakialamanan. Malinaw? Opo, ma'am. Malinaw po. Ngayon, habang ramdam pa rin niya ang hapdi sa kanyang pisngi, mas naintindihan niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Nagsimula ang lahat sa isang tasang kape. Inutusan siya nitong magtimpla. Dala-dala niya ang mainit na tasa sa isang tray, maingat na naglalakad sa kumikinang na sahig. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natapilok siya sa dulo ng isang mamahaling carpet. Tumilapon ang kape. Kumalat ang maitim na likido sa puting-puting alpombra. Tanga! Sigaw ni Senyora Isabela na mabilis na napatayo mula sa pagkakaupo sa sofa. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaan-daanan mo? Alam mo ba kung magkano ang carpet na yan? Baka katumbas na ng buong buhay mo. Sorry po, ma'am. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya, sabi ni Maya, nanginginig na pinupulot ang mga nabasag na piraso ng tasa. Walang silbi. Mahirap ka na nga, lampa ka pa. Ganyan na ba talaga kayong mga pobre? Wala nang ginawang tama. Ang mga salitang yon, ang mas sumugat sa kanya kaysa sa posibleng pagkasunog ng kanyang balat dahil sa natapong kape. Tumayo siya, dala ang basahan para subukang punasan ng mantsa, ngunit hinarang siya ng ginang. At doon na nangyari ang malakas na sampal na dumapo sa kanyang pisngi. Nakatayo si Maya, tulala at hindi makapaniwala. Ang init sa kanyang pisngi ay napalitan ng init sa kanyang dibdib. Isang init na hindi niya pa naramdaman dati. Isang apoy na biglang nagliyab. Ilang segundo silang nagkatitigan. Si Senyora Isabela may pagmamataas sa kanyang mga mata. At si Maya na ang mga luha ay tuluyan ng pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas. Hindi niya alam kung anong espiritu ang sumanib sa kanya. Marahil ay ang pagod na niyang kaluluwa na sawa ng magpaapi. Marahil ay ang imahe ng kanyang anak na si Ana na ayaw niyang makitang lumaki sa isang mundong ganito. Isang bagay sa loob niya ang pumutok. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at
Plak! Isang sampal na kasing lakas nang tinanggap niya ang buong tapang niyang isinukli sa mukha ni Senyora Isabela. Ang buong mansyon ay tila natahimik. Maging ang tunog ng aircon ay parang huminto. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga nilang dalawa. Nalaglag ang panga ni Senyora Isabela. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng galit, ngayon ay naglalaman ng purong pagkabigla. Hindi ito makapaniwala sa ginawa ng isang hamak na katulong. Hindi rin makapaniwala si Maya sa ginawa niya. Nanginginig ang kamay na ipinanampal niya, hindi sa takot, kundi sa tindi ng emosyon na bumalot sa kanya. Kasabay ng pagbagsak ng katahimikan, bumukas ang malaking pinto ng sala. Isang matikas na lalaki na naka-business suit ang pumasok. Si Don Miguel de Villa. Tumigil siya sa paglalakad at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Ang kanyang asawa, hawak ang namumulang pisngi at ang bagong katulong, nakatayo na may nag-aapoy na determinasyon sa mga mata. Parang isang eksena sa pelikula ang naabutan ni Don Miguel. Ang kanyang asawa, si Isabela, na laging perpekto at kontrolado, ay nakahawak sa sariling pisngi na may bahid ng pamumula. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang galit. Sa harapan nito, nakatayo ang isang babaeng payat, mukhang simple at halatang baguhan lang nakatulong. Ngunit ang mga mata ng babaeng ito, may apoy, may tapang na hindi niya inaasahan. Sa loob ng 20 taon ng kanilang pagsasama, ngayon lang niya nakita si Isabela na ganito, natulala, natalo. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Don Miguel ay kalmado, ngunit may bigat. Ito ang boses na ginagamit niya sa boardroom. Ang boses na nagpapatahimik sa sino mang nag-aaway na miyembro ng kumpanya. Agad na nabalik sa sarili si Isabela. Tumingin ito sa kanya at ang pagkabigla sa mukha nito ay napalitan ng pag-iyak na puno ng hinanakit. Miguel, nakita mo ba? Nakita mo ba ang ginawa ng walang hiyang babaeng yan? Sigaw nito. Itinuturo ang nanginginig na si Maya. Sinampal niya ako sa sarili kong pamamahay. Lumapit si Miguel at hinawakan ang braso ng kanyang asawa. Isabela, kumalma ka. Kumalma? Paano ako kakalma? Pinalayas mo na nga ang katiwa-tiwalang si Manang Celia para lang sa basahan na yan. Tapos ganito lang ang gagawin niya sa akin. Hindi pinansin ni Miguel ang paratang nito. Tumingin siya kay Maya. Nakayuko ito ngayon, ngunit nakikita pa rin niya ang pamumula sa pisngi nito. Isang pisngi. At ang isa pa ay sa kanyang asawa. Alam niya, kahit hindi niya nakita, kung ano ang unang nangyari. Isabela, pumanik ka muna sa taas. Mag-usap tayo mamaya. Mahinahon, ngunit may diin niyang sabi. Pero Miguel, sinabi ko, pumanik ka na. Sa wakas sumunod si Isabela. Padabog itong umakyat ng hagdan. Bawat hakbang ay puno ng galit. Nang mawala na ito sa paningin, hinarap ni Miguel ang naiwang katulong. Anong pangalan mo ulit? Maya po, sir. Halos pabulong na sagot nito. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Napabuntong hininga si Miguel. Look at me, Maya. Dahan-dahan, itinaas ni Maya ang kanyang mukha. At doon, nakita ni Miguel hindi lang ang takot, kundi ang isang bakas ng dignidad. Isang dignidad na nasaktan. Sa ngalan ng asawa ko, humihingi ako ng pasensya, sabi niya. Ang mga salitang yon ay tila dayuhan sa kanyang dila. Kailan ba ang huling beses na humingi siya ng tawad para kay Isabela? Hindi na niya matandaan. Alam kong hindi tama ang ginawa niya. Gulat ang gumuhit sa mukha ni Maya. Tila hindi ito makapaniwalang ang isang amo na tulad niya ay hihingi ng paumanhin. Gusto kong manatili ka, Maya. Doblehin ko ang sahod na napag-usapan ninyo. Nag-angat ng tingin si Maya, puno ng pagtataka. Pero sir, bakit po? Hindi rin alam ni Miguel ang eksaktong sagot. Marahil ay dahil sa konsensya
O marahil ay dahil sa pagod na siyang pagtakpan ang mga problema sa bahay na ito. Ang sampal na ibinigay ni Maya sa kanyang asawa ay parang sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang pagkukunwari. Dahil kailangan namin ng isang taong matatag dito, sabi na lang niya. At sa nakikita ko, mukhang matatag ka. Magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay senyora. Tumangulang si Maya. Tila hindi pa rin lubusang naiintindihan ang nangyayari at naglakad patungo sa kusina. Naiwan si Miguel sa gitna ng malawak na sala. Pinulot niya ang basag na tasa sa sahig. Ang ganda ng disenyo nito, mamahalin. Ngunit ngayon, basag na. Parang ang pagsasama nila ni Isabela. Parang ang pamilya nila. Pumasok siya sa kanyang pribadong opisina at isinara ang pinto. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan at ipinatong ang mga siko sa lamesang gawa sa mahogany. Ang silid ay puno ng mga simbolo ng kanyang tagumpay, mga tropeyo, mga litrato, kasama ang mga kilalang tao, mga sertipiko ng pagkilala. Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kabiguan. Kailan kami naging ganito? Tanong niya sa sarili. 2 estranghero sa ilalim ng iisang bubong. Alam niya kung kailan nagsimula ang lamat. Nagsimula ito nung araw na yon. Maraming taon na ang nakalipas. Ang araw na nawala ang kanilang sanay magiging unang anak. Mula noon, si Isabela ay naging ibang tao. Naging malungkutin, magagalitin, at mapanghinala. At siya? Ano ang ginawa niya? Wala. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho. Nagtayo siya ng mas maraming gusali, pinalago ang kumpanya, nagpayaman ng nagpayaman. Inakala niyang ang pera at luho ay sapat na para punan ang kalungkutan sa kanilang tahanan. Nagkamali siya. Ang pagdating ni Maya at ang tapang nito ang nagpamukha sa kanya ng katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Habang si Don Miguel ay abala sa kanyang malalim na iniisip, si Maya naman ay may sariling misyon na dapat tapusin. Nasa loob na siya ng kwartong inilaan para sa kanya. Maliit lang ito, simple, ngunit malinis. Ito raw ang dating kwarto ni Lita. Ang pangalan pa lang na iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba. Si Lita, ang matalik na kaibigan ng kanyang ina. Ang dahilan kung bakit siya nandito. Isinara niya ang pinto at tiningnan ang paligid. Isang lumang kama, isang maliit na aparador, at isang bintanang nakatanaw sa hardin sa likod. Anong nangyayari sa'yo dito, Tita Lita? Sinimulan niyang kapain ang mga dingding, sinuri ang ilalim ng kama at binuksan ang aparador. Walang kakaiba. Ngunit hindi siya sumuko. Lumuhod siya at sinimulang suriin ang sahig na gawa sa kahoy. Napansin niya ang isang parte malapit sa dingding. Ang isang tabla ay tila medyo nakaangat kumpara sa iba. Maingat niyang ginamit ang kanyang mga daliri para subukang iangat ito. Matigas. Ngunit unti-unti, umangat ito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa ilalim ng gumagalaw na tabla, may isang maliit na espasyo at sa loob ng espasyong yon may nakatago. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Mayroon itong kalawangin ng kandado. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang hawak ang maliit na kahon. Ito na iyon. Ang simula ng mga kasagutan sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang ina at sa kanya. Inalog niya ito. May kung anong bagay sa loob na tumutunog, magaan. Sinubukan niyang buksan ang kandado gamit ang kanyang kuko pero masyado itong mahigpit at kinakalawang na. Kailangan niya ng susi. Saan niya hahanapin ang susi sa ganito kalaking bahay? Nilibot niya ulit ng tingin ang kwarto. Ang aparador. Binuksan niya ulit ito. May ilang lumang damit na naiwan. Sa ilalim ng mga ito, may nakita siyang isang manipis na libro. Isang aklat ng mga tula. Binuklat niya ang bawat pahina. Ang mga salita ay tungkol sa pag-ibig, pangungulila, at pag-asa. Mga sulat kamay ni Lita. Sa kalagitnaan ng libro,
May isang pahinang may tupi at sa loob ng tuping iyon, isang maliit at maninipis na susi ang nahulog sa kanyang palad. Bumilis ang kanyang paghinga. Nagmamadali siyang bumalik sa sahig at maingat na ipinasok ang susi sa kandado. Sa unang pagpihit, tumunog ito. Sa pangalawa, bumukas. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng kahon. Ang laman nito ay hindi ginto o pera. Mas mahalaga pa roon, isang lumang litrato. Si Lita, masaya at nakangiti. At katabi nito ay isang lalaki. Ngunit ang mukha ng lalaki ay pinunit. Hawak nito ang baywang ni Lita, isang pamilyar na pagkakaakbay. Sa ilalim ng litrato, may isa pang bagay, isang kislap ng metal at kulay. Kinuha niya ito, isang hair clip na hugis paru-paro. May maliliit na kumikinang na bato na marahil ay peke, ngunit maganda pa rin. Isang bagay na personal, isang bagay na siguradong laging isinusuot ni Lita. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito ang mga bakas ng nakaraan, mga pirasong kailangan niyang pagdugtong-dugtungin. Nagmamadali niyang isinilid pabalik sa kahon ng litrato at ang hair clip at maingat na ibinalik ang lahat sa ilalim ng sahig. Sakto. Dahil ilang sandali lang, may narinig siyang mga yabag na papalapit. Nagpanggap siyang nag-aayos ng higaan, kumatok ng 3 beses sa pinto bago ito bumukas. Nagpanggap siyang nag-aayos ng higaan, kumatok ng 3 beses sa pinto bago ito bumukas. Isang lalaking matangkad at gwapo, nakasuot ng mamahaling polo shirt at may ngiti sa mga labi ang sumilip sa pinto. Hindi ito si Don Miguel, mukha itong mas bata. At ang mga mata nito ay may kakaibang kislap, isang kislap ng pagiging tuso. "Hi there!" Bati nito sa malambing na boses. "You must be the new girl." Ang bagong mandirigma. Pinilit ni Maya na ngumiti. "Mayapo ang pangalan ko. Alejandro," sabi ng lalaki, inilahad ang kamay. "Pinsan ni Miguel, welcome to the Lion's Den." Nag-aalangan man, ay tinanggap ni Maya ang kamay nito. Ang pagkakahawak ni Alejandro ay mainit at mas matagal kaysa sa inaasahan niya. Ngumiti ito, isang ngingiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Narinig ko ang fireworks kanina," sabi nito sa mahinang boses na parang isang sikreto. "Bihira lang ang may lakas ng loob na suwayin si Senyora. I'm impressed." Hindi alam ni Maya kung ano ang isasagot. Pakiramdam niya ay sinusuri siya ng lalaking ito. Bawat galaw, bawat reaksyon. "Salamat po." Iyon na lang ang nasabi niya. "Huwag kang mag-alala," dagdag pa ni Alejandro. "Lahat dito ay may tinatagong galit. Ang kailangan mo lang ay tamang kakampi." Kumindat ito sa kanya bago tumalikod. "Magpahinga ka na. Mukhang magiging mahaba ang mga araw mo dito." Isinara ni Alejandro ang pinto at naiwan si Maya na may kakaibang kaba sa dibdib. Hindi niya gusto ang lalaking iyon. Mayroon sa mga nangiti at salita nito na nagpapahiwatig ng panganib. Sumilip siya sa bintana ng kanyang kwarto. Nakita niya si Alejandro na naglalakad sa hardin. Ilang sandali pa, lumabas si Senyora Isabela mula sa malaking pinto sa likod bahay. Nagtama ang landas nila malapit sa fountain. Hindi marinig ni Maya ang kanilang pinag-uusapan, ngunit kitang-kita niya ang pagbabago sa kilos ni Senyora Isabela. Ang babaeng kanina lang ay parang isang leon na handang manakmal. Ngayon ay tila isang maamong tupa sa harap ni Alejandro. May ibinulong si Alejandro sa ginang. At nakita ni Maya ang reaksyon nito. Biglang namutla ang mukha ni Senyora Isabela. Napahawak ito sa kanyang braso at bahagyang napaatras. Takot. Purong takot ang nakita ni Maya sa mga mata ng ginang, kahit mula sa malayo. Ano ang kapangyarihan ng lalaking ito sa kanya? Anong sikreto ang hawak niya? Lalong umigting ang pakiramdam ni Maya na mas malalim at mas madilim ang misteryo sa loob ng mansyon kaysa sa inaakala niya. Habang abala siya sa pag-iisip, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang kwarto.
Hindi man lang ito kumatok. Pumasok si Senyora Isabela. Nag-aalab ang mga mata sa galit at paranoia. Tumingin ito sa paligid, sa mga gamit ni Maya, na para bang may hinahanap. Ano ang hinahanap mo dito? Sigaw nito, ang boses ay nanginginig. Ano ang gusto mong malaman? Katulad ka rin niya. Gusto mong agawin ang lahat sa akin, hindi ba? Ang mga mata ni Maya ay puno ng pagkalito at takot. Ngunit hindi yun ang nakikita ni Isabela. Ang nakikita niya ay pagkukunwari. Ang parehong pagkukunwari na nakita niya sa mga mata ni Lita noon. Ang mga matang nagsasabing, wala po akong ginagawang masama. Habang sa likod niya ay may hawak na punyal na handang isaksak sa kanya. Katulad ka rin niya. Ulit ni Isabela, ang boses ay mas mahina na ngayon. Nanginginig sa isang emosyong mas malalim pa sa galit. Nasa kwarto ka niya, ang kwarto ng ahas na yon. Hindi sumagot si Maya, lalo lang itong napayuko. Para kay Isabela, ang katahimikan na yon ay isang pag-amin. Bumalik ang alaala sa kanya, isang pira-pirasong bangungot na paulit-ulit na bumibisita sa kanyang mga gabi. Nasa may hagdanan sila, siya at si Lita. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ng katulong, isang mukhang anghel na may dila ng demonyo. Hindi niyo po maiintindihan, senyora, sabi ni Lita. May luha sa mga mata, ngunit may tapang sa boses. Mahal niya ako. Walang sayo dito, sigaw ni Isabela. Isa ka lang katulong, isang magnanakaw. Hindi ako magnanakaw. Ang pag-ibig ay hindi ninanakaw. Isang tulak. Isang maliit na tulak lang. Hindi niya sinasadya. Gusto lang niyang paalisin ito sa harapan niya. Ngunit nawalan ito ng balanse. Ang pagsigaw nito, ang nakakatakot na tunog ng pagbagsak. At pagkatapos, ang nakabibinging katahimikan. Napapikit si Isabela. Pilit iwinawaksi ang imahe. Ang pagdating ng babaeng ito, ang tapang nito, ang pagtira nito sa parehong kwarto. Binubuhay nitong lahat ang multo na matagal na niyang sinusubukang ibaon. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng kwarto. Iniwan si Maya na naguguluhan. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang patunayan sa sarili na siya pa rin ang reyna sa pamamahay na ito. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakakita niya ang asawa niyang si Miguel na naglalakad sa hardin. Ilang sandali pa, nakita niyang lumabas si Maya para magdilig ng mga halaman. Lumapit si Miguel dito. May sinabi ito. Ngumiti si Maya. Isang simpleng eksena, ngunit sa mata ni Isabela, ito ay isang deklarasyon ng giyera. Ganyan din sila nagsimula noon, bulong ng lason sa kanyang isipan, sa mga simpleng tanong, sa mga palihim ng ngiti, at sa huli, aagawin niya ang lahat. Kinagabihan, sa hapagkakainan, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Hindi umiimik si Miguel, abala sa kanyang pagkain. Si Maya naman ay tahimik na nagsesilbi. Bawat galaw ni Maya ay sinusundan ng matatalim na tingin ni Isabela. Habang inilalapag ni Maya ang mangkok ng mainit na sabaw sa mesa, sinadya ni Isabela na bahagyang isagi ang paa sa ilalim ng lamesa. Nawalan ng balanse si Maya. Ang mainit na sabaw ay tumapon sa sahig, ilang pulgada lang mula sa paa ng katulong. Ano ba yan? Sigaw ni Isabela. Kahit alam niyang siya ang may kasalanan. Wala ka na bang gagawing tama? Tanga-tanga. Pasensya na po, senyora, sabi ni Maya. Kumuha agad ng basahan para linisin ang sahig. Isabela, tama na. Saway ni Miguel, ngunit ang boses nito ay pagod. Pinagtatanggol mo pa siya? Ganting sigaw ni Isabela. Ang selos at galit ay sumasabog na sa kanyang dibdib. Hindi na sumagot si Miguel. Tumayo na lang ito at umalis sa hapagkainan. Naiwan si Isabela na nanginginig sa galit. Tiningnan niya si Maya na ngayon ay nakaluhod, pinupunasan ng sahig. Tiningnan niya ang pagkaawang gumuhit sa mukha ng iba pang katulong. Pakiramdam niya, pinagtutulungan siya ng lahat. Kinakampihan nila ang bagong dating. Mamaya-maya, habang naglalakad siya sa pasilyo, nakasalubong niya si Alejandro.
Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting alam niyang mapanlinlang. Mukhang mahirap ang gabi niyo, senyora, sabi nito. Nakikita ko, nagbabalik ang multo ng nakaraan. Tumahimik ka, pabulong na sabi ni Isabela. Lumingon-lingon sa paligid. Bakit, Kit? Dahil totoo? Lalong lumapad ang nangiti ni Alejandro. Ganyan din tumingin si Miguel sa kanya noon, hindi ba? May awa, may interes. History repeats itself, senyora. Kailangan mong mag-ingat. Ang mga salita ni Alejandro ay parang gasolina na ibinuhos sa nag-aalab na niyang apoy. Tama siya. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mapaalis ang babaeng yon. Isang paraan na hindi napapalagpas si Miguel. Pumasok siya sa sala. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay na nakapatong sa ibabaw ng fireplace. Ang malaki nilang wedding picture, kuha noong mga panahong masaya pa sila. Noong mga panahong sa kanya lang ang mga mata at puso ni Miguel. Kinuha niya ang litrato. Tinitigan niya ang kanyang sariling mukha sa salamin. Mas bata, masaya, walang bakas ng pait. At tinitigan niya ang mukha ni Miguel na nakangiti sa tabi niya. Isang alon ng galit at sakit ang bumalot sa kanya. Galit sa multo ng nakaraan. Galit sa babaeng nagbabalik nito. At galit sa sarili niya dahil sa pagiging mahina. Sa isang iglap, ibinalibag niya ang litrato sa sahig. Crash! Ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Kasabay nito, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Si Miguel, bumababa mula sa hagdan, at si Maya, tumatakbo mula sa kusina, naakit ng ingay. Mabilis na umarte si Isabela. Itinuro niya si Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng nag-aapoy na akusasyon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkukunwaring galit. Siya ang may gawa, sigaw niya. Nakita ko, sinadya niyang basagin ang litrato natin, Miguel. Sinisira niya ang pamilya natin. Nakatayo si Maya sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga bubog na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang bawat piraso ay tila isang matalim na salita sa akusasyon ni Senyora Isabela. Hindi po ako. Mariin niyang tanggi. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Naroon po ako sa kusina. Sinungaling. Ganti ni Isabela. Lumapit ito kay Miguel at kumapit sa braso nito. Nakita ko siya, Miguel. Dumaan siya dito. Tiningnan ng masama ang litrato at sa kanya ibinagsak. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Don Miguel. Naghihintay ng kanyang hatol. Tumingin siya mula sa nagwawalang asawa patungo sa natigilang si Maya. Nakita ni Maya ang pagod sa mga mata ng amo. Pagod sa sigawan, sa gulo, sa lahat. Isabela, sapat na, sabi nito sa mahinang boses. Hindi ito galit, kundi pagod. Maya, pakiusap. Tawagin mo si Loy Aida para tulungan kang linisin ito. Pagkatapos, bumalik ka na sa kwarto mo. Iyon lang. Walang paninisi, pero wala ring pagtatanggol. Isang utos para pagtakpan muli ang problema. Mas lalong nag-init ang ulo ni Isabela. Ganoon lang? Miguel, hindi mo ba ako paniniwalaan? Ngunit tinalikuran na siya ni Don Miguel at nagsimulang umakyat sa hagdan. Pagod na ako, Isabela. Bukas na natin ito pag-usapan. Habang si Isabela ay naiwang nakatayo na puno ng pagkatalo, si Maya naman ay nagsimulang damputin ang malalaking piraso ng bubog. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng ibang mga katulong. Alam niyang sa isip nila, siya na ang may kasalanan. Sa loob ng kanyang kwarto, hindi mapakali si Maya. Ang mga pader ay tila lumiliit at pakiramdam niya ay sinasakal siya. Hindi siya maaaring manatili na lang dito at maghintay na masiraan siya ng ulo ni Senyora Isabela o gawan ng panibagong kasinungalingan. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niya ng tulong mula sa labas.
Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ina. May isang matandang hardinero noon sa mansyon, si Mang Cardo, na matalik na kaibigan ni Lita. Bigla itong pinatalsik sa trabaho ilang linggo matapos ang aksidente. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at ang papel kung saan nakasulat ang numero ni Mang Cardo na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago siya umalis. Naghahanap siya ng lugar kung saan walang makakarinig. Sa likod ng laundry area, sa tabi ng maingay na washing machine, doon siya nagtago at nagdial. "Hello?" Sagot ng isang garalgal na boses sa kabilang linya. "Mang Cardo, kayo po ba ito?" Pabulong niyang tanong. "Ako po si Maya, anak po ni Nena." Natahimik ang kabilang linya. "Nena, anong kailangan mo, iha? Nasaan ka?" "Nandito po ako sa mansyon ng mga De Villa, Mang Cardo. Nagtatrabaho po ako dito." Isang mahabang katahimikan ulit. "Mapanganib dyan, iha. Umalis ka na habang maaga pa. Kailangan ko po kayong makausap." Pagmamakaawa ni Maya. "Tungkol po kay Tita Lita. May mga bagay po akong kailangang malaman." Narinig niya ang pagbuntong hininga ng matanda. "Sige. Bukas, sa maliit na karinderya sa kanto ng Mabini, 3:00 ng hapon. Huwag kang magpahalata." Kinabukasan, nagdahilan si Maya na bibili siya ng gamot para sa kanyang sakit ng ulo. Pinayagan naman siya. Sakay ng jeep, narating niya ang lugar na tagpuan. Nakita niya si Mang Cardo sa isang sulok, nakayuko sa kanyang tasa ng kape. Ang dating matipunong hardinero ay isa ng matandang lalaki na balot ng kalungkutan at takot. "Ano ang gusto mong malaman, iha?" Tanong nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. "Ang totoo po, Mang Cardo, tungkol sa araw na namatay si Tita Lita." Tumingin sa paligid ang matanda bago bumulong. "Walang aksidente, Maya. Ang narinig ko ay sigawan. Malakas na sigawan mula sa sala, malapit sa hagdanan. Boses ni Senyora at boses ni Lita. Nagtatalo sila. Tapos, may narinig akong kalabog. Isang malakas na kalabog. At pagkatapos noon, katahimikan." Nanlamig ang buong katawan ni Maya. Ano pa po ang nangyari? "Pinapasok kami lahat sa aming mga kwarto. Bawal lumabas. Kinabukasan, bangkay na daw si Lita. Nahulog sa hagdan. Pagkalipas ng 1 linggo, tinanggal ako sa trabaho. Walang dahilan. Binigyan lang ako ng pera at sinabing, huwag na akong magtatanong." Kinumpirma ng mga sinabi ni Mang Cardo ang lahat ng kanyang hinala. Hindi ito aksidente. Nagpasalamat si Maya at bumalik sa mansyon. Ang isip ay puno ng mga bagong impormasyon. Habang naglalakad siya sa isang mahabang pasilyo na puno ng mga painting at litrato ng pamilya, napahinto siya sa isang malaking family portrait. Nandoon si Don Miguel, mas bata pa, kasama ang kanyang mga magulang. Bigla niyang naalala ang punit na litrato sa kahon, ang postura ng lalaki, ang suot nitong relos. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na piraso ng litrato na palihim niyang itinago bago ibalik ang kahon sa taguan. Itinapat niya ito sa litrato ni Don Miguel sa portrait. Tumugma ang braso, ang relos, ang gilid ng kanyang damit. Walang duda. Ang lalaking kasama ni Lita sa litratong yon, ang lalaking pinunit ang mukha, ay si Don Miguel. Isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya. May relasyon si Lita at ang amo nito. Kaya pala ganito na lang ang galit ni Senyora Isabela. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang kwarto. Ang puso ay kumakabog. Kailangan niyang tingnan ulit ang kahon. Baka may iba pa siyang nakaligtaan. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang nakakagimbal na tanawin ang bumungad sa kanya. Ang kanyang mga gamit ay nakakalat sa sahig. Ang kutsyon ay nakaangat. Ang aparador ay bukas. At ang mga damit ay waring hinalughog. Tumatakbo siyang lumapit sa pinagtataguan niya. Ang tabla sa sahig ay nakaangat na. Nanginginig niyang dinukot ang kahon. Nandoon pa. Ngunit pag-angat niya ng takip, wala na.
Ang laman nito ay wala na. Ang punit na litrato at ang hair clip na paru-paro ay parehong nawawala. Ang katahimikan sa mansyon ay mas mabigat kaysa sa sigawan. Pagkatapos ng gulo tungkol sa nabasag na litrato, isang ulap ng tensyon ang bumalot sa buong kabahayan. Walang nag-uusap. Ang mga katulong ay naglalakad na parang mga anino, takot gumawa ng kahit anong ingay. Si Isabela ay nagkukulong sa kanyang silid. Si Miguel, sa unang pagkakataon, ay hindi makapag-focus sa kanyang trabaho. Nakaupo siya sa kanyang opisina, nakatitig sa mga numero sa computer screen, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang eksena. Ang galit sa mata ni Isabela. Ang tahimik na dignidad sa mukha ni Maya. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na nagsinungaling ang kanyang asawa. Hindi kayang gawin ni Maya ang ganoong bagay. Ngunit ang pag-amin sa katotohanan iyon ay nangangahulugan ng pag-amin na may malubhang problema na si Isabela. Isang problemang matagal na niyang iniiwasan. Maya-maya, pumasok si Alejandro sa kanyang opisina nang hindi kumakatok. May dala itong 2 baso ng mamahaling alak. "Mukhang kailangan mo to, pinsan," sabi nito. Inilapag ang isang baso sa kanyang mesa. Mabigat ang atmosphere sa labas, parang may mamamatay. Napakunot ang noo ni Miguel sa sinabi nito. "Anong kailangan mo, Alejandro?" "Wala naman. Nag-aalala lang ako sa'yo. At kay senyora," sabi nito. Umupo sa silyang nasa harapan niya. Hindi na siya katulad ng dati, Miguel. Baka kailangan na niya ng mas mahabang pahinga, isang bakasyon, malayo dito, para makapag-isip-isip. May kung anong hindi nagustuhan si Miguel sa tono ni Alejandro. Parang may iba itong ibig sabihin. Ako ang asawa niya. Ako ang magdedesisyon niyan. "Siyempre, sinasabi ko lang," sabi ni Alejandro. Itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko bago inumin ang kanyang alak. "Nandito lang ako para sumuporta." Nang gabing iyon, hindi mapakali si Miguel. Kailangan niyang kausapin si Isabela. Hindi na niya kayang magkunwari pa. Kumatok siya sa pinto ng kanilang kwarto. "Isabela, pwede ba tayong mag-usap?" "Umalis ka. Ayokong makita ka." Sigaw mula sa loob. "Isabela, pakiusap. Nag-aalala lang ako. Baka kailangan mo ng tulong. Baka kailangan mong may makausap na professional." Isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa loob, na para bang may ibinatong bagay sa pinto. "Sinong kailangan ng tulong? Ako? O ikaw, na mas pinaniniwalaan pa ang isang katulong kaysa sa sarili mong asawa? Lumayas ka." Napabuntong hininga si Miguel. Tinalikuran niya ang pinto. Pakiramdam ay bigo. Ngunit habang naglalakad siya palayo sa pasilyo, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Isabela. Hindi ito lumabas. Dahil sa kuryosidad, nagtago siya sa isang madilim na sulok. Ilang sandali pa, nakita niya ang isang anino na palihim na naglalakad patungo sa kwarto ng kanyang asawa. Si Alejandro. Anong ginagawa nito doon sa ganoong oras ng gabi? Bumalik si Miguel, dahan-dahan, walang ingay. Tumigil siya malapit sa pintong bahagyang nakaawang. At doon, narinig niya ang mga boses na magbabago ng lahat. "Ibigay mo na sa akin ang pera, Isabela." Boses ni Alejandro. Malamig at walang emosyon. "Alam mong kailangan ko para sa bago kong investment." "Wala na akong maibibigay sa'yo, Alejandro. Halos naubos mo na ang lahat ng alahas ko." Sagot ni Isabela, ang boses ay puno ng takot at desperasyon. "Kung ganoon, wala akong pagpipilian," sabi ni Alejandro. Narinig ni Miguel ang pagbabanta sa boses nito. Kailangan ko na sigurong sabihin kay Miguel ang lahat. Ang totoong nangyari sa hagdanan noon. Nanigas si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng malakas. "Huwag! Pakiusap!" Pagmamakaawa ni Isabela. "Bakit? Takot kang malaman niya?" Narinig ni Miguel ang isang mapanuyang tawa. "Takot kang malaman niya na hindi aksidente ang pagkamatay ng paborito niyang si Lita? Na ikaw
Ikaw ang nagtulak sa kanya. Ang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa pandinig ni Miguel. Hindi maari. Aksidente lang yon. Umiiyak na sigaw ni Isabela. Hindi ko sinasadya. Nag-away kami, pero hindi ko intensyong mamatay siya. Isang kasinungalingan. Ang pundasyon ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap. Ang pagkamatay ni Lita, ang pagbabago ni Isabela. Ang lahat ay konektado sa isang madilim at nakakatakot na sikreto. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sa isang malakas na tulak, binuksan niya ng todo ang pinto. Natigilan ang dalawa sa loob. Si Isabela na puno ng luha ang muka at si Alejandro na may sakim ng ngiti sa labi na agad naglaho nang makita siya. Nakatayo si Miguel sa pintuan, ang kanyang muka ay blangko, walang emosyon, na para bang naubusan ng lahat ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang asawa at pagkatapos ay sa kanyang pinsan. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Sa isang iglap na yon, ang sahig ng kanyang perpektong mansyon, ang pundasyon ng kanyang buong buhay ay naging abo. Kinabukasan, ang katahimikan sa mansyon ay naging isang uri ng lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Nakita ni Maya si Don Miguel sa sala, nagbabasa ng dyaryo, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig lang sa isang punto, blangko. Nakita rin niya si Senyora Isabela sa hardin, nakaupo sa isang bench, walang emosyon ang mukha, na para bang isang magandang estatwa na gawa sa yelo. Hindi sila nag-uusap, hindi sila nagtitinginan. Ang dating pekeng kapayapaan ay napalitan ng isang totoong digmaan, isang digmaang walang salita. Alam ni Maya na siya ang dahilan kung bakit nasira ang katahimikan. Ngunit alam din niya na ang nangyari kagabi ay mas malaki pa kaysa sa kanya, na wala ang kanyang ebidensya. Kung sino man ang kumuha noon, alam na nito na may alam siya. Delikado na ang kanyang kalagayan, pero hindi siya pwedeng sumuko. Habang naglilinis siya ng alikabok sa library, isang silid na bihirang gamitin, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang kwento ng kanyang ina. Mahilig magsulat yang si Lita, sabi ng ina niya noon. Lagi niyang dala ang kanyang talaarawan. Sabi niya, yun daw ang kanyang sandalan. Itinatago niya sa lugar kung saan ligtas ang mga salita. Sa lugar kung saan ligtas ang mga salita. Sa library. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Maya. Sinimulan niyang suriin ang bawat bookshelf. Libo-libong libro. Paano niya mahahanap ang isa? Hinaplos niya ang mga lomo ng libro, umaasang may mararamdaman siyang kakaiba. Habang abala siya, hindi niya namalayan ang pagpasok ni Alejandro sa silid. Maya, tawag nito sa malumanay na boses na halos ikatalon niya sa gulat. Sir Alejandro, sabi niya, napahawak sa kanyang dibdib. Pasensya na kung nagulat kita, sabi nito, may pekeng pag-aalala sa mukha. Lumapit ito sa kanya. Nakikita kong nagkakagulo na sa bahay na to at ikaw ang nasa gitna ng lahat. Kawawa ka naman. Hindi umimik si Maya. Pinagmasdan lang niya ito. Gusto ko lang malaman mo na hindi lahat dito ay kaaway mo. Dagdag pa nito. Mula sa kanyang bulsa, dumukot ito ng ilang lukot na pera. Heto, kaunting tulong para sa anak mo. Mahirap ang buhay. Itinulak nito ang pera sa kanyang kamay. Nag-atubili si Maya, ngunit mapilit si Alejandro. Sa pagkakataong iyon, habang ang atensyon niya ay nasa perang inaabot nito, ang isang kamay ni Alejandro ay mabilis at palihim na gumalaw, malapit sa kanyang maliit na bag na nakasabit sa kanyang balikat. Isang segundo lang. Hindi niya ito napansin. Salamat po pero... Shhh! Huwag ka nang tumanggi. Sabi nito, ngumiti. Sikreto lang natin to. Tumalikod na ito at umalis. Iniwan si Maya na may masamang kutob. Hindi niya gusto ang pakiramdam ng pera sa kanyang kamay. Parang may kapalit. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa at ipinagpatuloy ang paghahanap. Ngunit wala siyang makita. Lumabas siya ng library.
Bigo. Habang naglalakad pabalik sa kusina, nakita niya si Alejandro na may ibinubulong kay Senyora Isabela sa may paanan ng hagdan. Nakita niyang tumango ang ginang at isang determinadong galit ang muling sumilay sa mukha nito. Parang isang mabagal na pelikula, naglakad si Senyora Isabela palapit sa kanya. Sa likod nito nakatayo si Don Miguel na mukhang kalalabas lang mula sa kanyang opisina. Hinarang siya ni Isabela. Ang mga mata nito ay matatalim, parang mga bubog. "Akala mo malilinlang mo kami lahat, ano?" sabi nito sa nanginginig na boses. "Hindi ko po kayo maintindihan," sagot ni Maya. "Huwag ka nang magkunwari," sigaw nito. Tumingin ito sa bag ni Maya na nakasabit sa kanyang balikat. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Isabela ang bag mula sa kanya. "Senyora, ano pong ginagawa niyo?" Hindi ito sumagot. Sa harap ni Don Miguel, na napahinto at nanonood lang, at ni Alejandro, na nakatayo sa di kalayuan na may ngisi sa labi, hinalughog ni Isabela ang laman ng kanyang bag. Inilabas nito ang kanyang pitaka, ang lumang cellphone, at isang suklay. At pagkatapos, isang bagay na kumikinang, isang bagay na pamilyar sa lahat ng nakatira sa mansyon. Dahan-dahang itinaas ni Senyora Isabela ang kanyang kamay. Nakasabit sa kanyang mga daliri ang isang kwintas na puno ng mga diamante, ang paboritong alahas ni Isabela. Isang regalo mula kay Don Miguel nung kanilang anibersaryo. Ang hininga ni Maya ay tila nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at takot. Hindi. Paano nangyari yon? Itinaas ni Isabela ang kwintas. Hinayaan itong magningning sa ilalim ng ilaw. Tumingin ito kay Miguel, pagkatapos ay kay Maya. Isang ngangiting tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Magnanakaw!" sigaw niya. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, isang hatol na walang pag-uusig. "Sinabi ko na sa'yo, Miguel, isa siyang magnanakaw." Ang salitang magnanakaw ay tumama kay Maya na parang sampal. Mas malakas, mas masakit, mas mapanira kaysa sa pisikal na sampal na tinanggap niya noong unang araw. "Hindi po totoo yan," sigaw niya. Ang kanyang boses ay nagkalamat sa pagkabigla. "Hindi ko po kinuha yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta sa bag ko." Tumingin siya kay Don Miguel, nagmamakaawa. "Sir, maniwala po kayo sa akin." Ngunit ang mukha ni Don Miguel ay isang maskara ng matinding pagod at kabiguan. Tumingin ito sa kwintas, pagkatapos ay sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na pagkadismaya. Para sa isang lalaking ang buong mundo ay gumuho na, ang isang ninakaw na kwintas ay isa na lang maliit na piraso ng basag na salamin. "Sapat na, Isabela," sabi lang nito. Ang boses nito ay walang buhay. "Anong sapat na?" ganti ni Isabela. Lumalapit sa kanya na parang isang hayop na handa ng sumila. "Tumawag tayo ng pulis. Ipakulong natin ang babaeng ito." "Hindi na kailangan," sabi ni Miguel. Tumingin ito kay Maya, at sa mga mata nito, nakita ni Maya ang kanyang hatol. "Kunin mo na ang mga gamit mo, Maya, at umalis ka na." Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pag-asa ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at madilim na kawalan ng pag-asa. "Pero sir, wala po akong kasalanan." Pakiusap niya. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Wala na akong pakialam kung sino ang may kasalanan." Sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ni Miguel, puno ng pighati at pagod. "Gusto ko lang ng katahimikan. Umalis ka na. Pakiusap." Tinalikuran na siya ni Don Miguel at umakyat sa hagdan. Iniwan siyang harapin ang nagtatagumpay na si Senyora Isabela at ang nakangising si Alejandro. "Narinig mo ang sinabi niya," sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng paghamak. "Pulutin mo na ang iyong mga basahan at lumayas ka sa pamamahay ko." Walang nagawa si Maya kundi ang tumalikod.
Bawat hakbang patungo sa kanyang kwarto ay isang pasakit. Ang mga tingin ng ibang katulong ay nakatutok sa kanya. Ang iba ay may awa, ang iba ay may panghuhusga. Sa loob ng kanyang kwarto, padabog niyang inilagay ang kanyang iilang damit sa luma niyang bag. Nabigo siya, hindi lang sa paghahanap ng hustisya para kay Lita, kundi pati na rin sa pagbibigay ng magandang kinabukasan para sa kanyang anak. Paano na sila ngayon? Umagulgol siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit at galit. Galit kay Isabela, galit kay Alejandro, at galit sa sarili niya dahil sa pagiging walang kapangyarihan. May 2 security guard na pumasok sa kanyang kwarto para samahan siya palabas na para bang isa siyang mapanganib na kriminal. Dinala nila siya palabas ng mansyon sa parehong gate kung saan pumasok siya na puno ng pag-asa. Ilang araw lang ang nakalipas. Habang naglalakad siya sa mahabang driveway, pinipilit na huwag lumingon. Isang matandang katulong, si Manang Loida, ang humabol sa kanya. Si Manang Loida ang pinakamatagal na sa serbisyo doon. "Maya, sandali!" Tawag nito, humihingal. Lumingon-lingon ito na para bang takot na may makakita. "Bakit po, Manang?" Mula sa ilalim ng kanyang bestida, may dinukot si Manang Loida. Isang luma at manipis na notebook na balot sa plastic. "Hindi ako naniniwalang magnanakaw ka, Iha." Pabulong na sabi ng matanda. "Nakita ko ang lahat. Ang kabutihan mo at ang kasamaan nila." Iniabot nito ang notebook sa nanginginig na kamay ni Maya. "Ito. Ipinagbilin ito sa akin ni Lita bago mangyari ang lahat. Sabi niya, kung may mangyaring masama sa kanya, ibigay ko raw ito sa taong mapagkakatiwalaan ko. Sa tingin ko, ikaw ang taong iyon." Tiningnan ni Maya ang notebook. May nakasulat na pangalan sa pabalat, Lita. "Ano po ito?" "Hindi ko alam. Hindi ko binuksan," sabi ni Manang Loida. Pero sabi niya, ito raw ang kanyang katotohanan. "Sige na, Iha. Umalis ka na, bago ka pa nila makita." Mabilis na tumalikod ang matanda at naglakad pabalik sa mansyon. Iniwan si Maya na nakatayo sa labas ng gate. Hawak-hawak ang isang bagay na maaaring siyang huling pag-asa niya. Sumakay siya ng jeep. Walang direksyon, walang patutunguhan. Pagod, gutom, at wasak. Nang makarating siya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto at makita ang natutulog na si Ana, doon na tuluyang bumuhos ang lahat ng kanyang pinigil na emosyon. Niyakap niya ang kanyang anak at umiyak ng umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Nang tumahan na siya, sa gitna ng dilim na tinatanglawan lang ng ilaw mula sa poste sa labas, kinuha niya ang notebook. Dahan-dahan binuksan niya ito. Ang mga pahina ay puno ng magandang sulat kamay, mga kwento tungkol sa kanyang mga pangarap, mga takot, at ang kanyang lihim na pag-ibig. Kinumpirma ng mga unang pahina ang lahat, ang relasyon nila ni Don Miguel, ang mga pangako nito, at ang pangarap nilang magkasama. Habang papalapit siya sa mga huling pahina, mas nagiging madilim ang tono. Nagsusulat si Lita tungkol sa pagbabago ni Don Miguel, ang panlalamig nito, at tungkol sa lumalaking galit at selos ni Senyora Isabela. Puno ito ng takot. At pagkatapos, narating niya ang pinakahuling sinulat. Ang petsa, ang araw ng kanyang kamatayan. Ang sulat ay nanginginig at tila minadali. Kinausap ko siya. Sinabi kong hindi na pwede, pero ayaw niyang pumayag. Sinabi niya na sasabihin na niya kay Senyora ang lahat ngayong gabi. Dahil kailangan. Dahil meron kaming... Buntis ako. Magkakaanak na kami. Anak namin ni Miguel. Sana maintindihan ni Senyora. Ang mga salita sa tala-arawan ay parang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Maya. Buntis. Hindi lang buhay ni Lita ang kinuha sa hagdanang iyon, kundi pati na rin ang buhay ng isang inosenteng sanggol, ang anak ni Don Miguel. Biglang nagbago ang lahat. Hindi na ito simpleng paghahanap ng hustisya para sa isang kaibigan ng kanyang ina.
Ito ay tungkol sa isang kasalanang mas malalim at mas karumal-dumal pa. Ang galit na naramdaman ni Maya kanina ay napalitan ng isang matinding awa. Awa para kay Lita, awa para sa nawalang sanggol, at sa isang banda, awa para kay Don Miguel na hindi man lang nalaman ang katotohanan ito. Niyakap niya ang natutulog na si Ana. Mas humigpit. Ang pagiging ina ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pag-ibig sa anak ang nag-udyok sa kanya na pumasok sa mansyon at ito rin ang mag-uudyok sa kanya na bumalik. Hindi na siya takot. Wala nang mawawala sa kanya. Ngunit meron siyang isang bagay na maibibigay. Ang katotohanan. Isang katotohanang masakit. Ngunit kailangang marinig. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Nagluto siya ng almusal para kay Ana at iniwan ito sa kanyang kapitbahay na pinagkakatiwalaan. Isinuot niya ang kanyang pinakamatinong damit. Inilagay niya ang tala-arawan sa kanyang bag. Handa na siya. Hindi siya bumalik sa gate ng mansyon. Alam niyang hindi siya papapasukin. Pumunta siya sa opisina ni Don Miguel sa syudad, isang nagtataasang gusali na may pangalang De Villacorp. Sa tuktok, hinarang siya ng gwardiya sa lobby. Sino po sila? May appointment po ba kayo kay Sir Miguel? Wala po, sagot ni Maya. Buo ang boses. Pakisabi na lang po na nandito si Maya. Tungkol po ito kay Lita. Importante po. Ang pangalan na yon ang naging susi. Pagkatapos ng ilang tawag sa telepono, pinayagan siyang umakyat. Ang opisina ni Don Miguel ay nasa pinakatuktok na palapag. Mas malaki pa ito kaysa sa sala ng mansyon. Mula sa bintanang salamin, tanaw ang buong syudad. Nakaupo si Don Miguel sa kanyang mesa, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa labas. Hindi ito lumingon nang pumasok si Maya. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito. Ang boses ay malamig at pagod. Kung pera ang kailangan mo. Hindi po pera ang kailangan ko, sir. Putol ni Maya sa sinasabi nito. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang tala-arawan sa makintab na mesa. Kailangan niyo pong malaman ang buong katotohanan. Sa wakas, lumingon si Don Miguel. Nakita niya ang notebook. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Maya. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila bago nito dahan-dahang kinuha ang tala-arawan. Binuksan niya ito. Nagsimula siyang magbasa. Nakamasid lang si Maya habang binabasa ni Don Miguel ang bawat pahina. Nakita niya ang unti-unting pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagiging blangko, dumaan ito sa pagkalito. Pagkatapos ay sa pagkabigla at sa huli, sa isang sakit na hindi kayang itago ng sinumang tao. Nang marating nito ang huling pahina, nabitawan ni Don Miguel ang tala-arawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay namutla. Tumingala ito kay Maya. Ang mga mata ng isang makapangyarihang bilyonaryo ay puno na ngayon ng luha. Bubuntis siya? Halos pabulong na tanong nito na para bang takot na marinig ang sariling boses. Tumangulang si Maya. Ang puso niya ay puno ng awa para sa lalaking nasa harapan niya. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Don Miguel. Isang tunog ng purong pighati at pagsisisi. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa mesa at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang matikas na CEO ay naging isang lalaking wasak. Ilang minuto siyang nanatiling ganoon. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat paghikbi. Si Maya ay nanatiling tahimik. Binibigyan siya ng espasyo para sa kanyang pagdadalamhati. Nang sa wakas, ay nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng isang bagong determinasyon. Isang determinasyong hindi na nakabase sa pera o kapangyarihan, kundi sa isang masakit na katotohanan. Salamat, Maya, sabi nito. Ang boses ay paos. Salamat sa pagbabalik nito sa akin. Tumayo siya. Halika. Uuwi tayo. Kailangan na itong matapos. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay tahimik, ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng tensyon.
Ito ay isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo, isang bagyo na lilinis sa lahat ng dumi at kasinungalingan. Pagdating nila, naabutan nila si Isabela at Alejandro sa sala. Nag-uusap. Tila nagulat ang mga ito sa biglaang pagdating ni Miguel, lalo na't kasama nito si Maya. Miguel, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Isabela tumatayo. Bakit kasama mo ang babaeng yan? Hindi sumagot si Miguel. Dumiretso siya sa kanyang asawa. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim na kalungkutan. Inilapag niya ang talaarawan sa center table, bukas sa huling pahina. Basahin mo, Isabela, sabi niya sa mahinang boses. Napakunot ang noo ni Isabela. Sumulyap siya kay Alejandro, na ngayon ay tila kinakabahan. Dahan-dahan, yumuko si Isabela at binasa ang huling sinulat ni Lita. Napanood ni Maya ang pagbagsak ng huling depensa ni Senyora Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita na para bang umaasang magbabago ang mga ito. Hindi totoo yan. Bulong niya, umaatras. Nagsisinungaling siya. Hindi siya nagsinungaling, Isabela. Sabi ni Miguel, ang boses ay basag. Pinatay mo hindi lang siya. Pinatay mo. Pinatay mo ang anak ko. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagpaguho kay Isabela. Napasigaw siya. Isang sigaw na puno ng sakit, pagsisisi at kabaliwan. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol, paulit-ulit na sinasabing, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Alejandro na tumakas. At ikaw, sabi ni Miguel, humaharang sa daan ng kanyang pinsan. Ang kalungkutan sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang malamig na galit. Alam mo ang lahat ng ito at ginamit mo para sa sarili mong kapakanan. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, pinsan, sabi ni Alejandro, sinusubukang ngumiti. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Miguel, tumama ng diretso sa panga ni Alejandro. Bumagsak ito sa sahig. Tumawag kayo ng gwardiya. Sigaw ni Miguel sa mga katulong na natigilan sa isang tabi. Huwag ninyong hayaang makatakas ang taong yan. Habang hawak ng mga gwardiya si Alejandro, lumapit si Miguel sa kanyang asawa na ngayon ay parang isang basahan sa sahig, wala ng pag-asa. Umupo siya sa tabi nito at sa gitna ng mga nabasag na piraso ng kanilang buhay, niyakap niya ito. Hindi isang yakap ng pag-ibig, kundi isang yakap ng awa at isang desisyong kailangan nilang harapin ang bangungot na ito. Nang magkasama, nakatayo si Maya sa isang sulok, isang tahimik na saksi sa pagbagsak ng isang pamilyang binuo sa mga kasinungalingan. Natapos na ang kanyang misyon. Ang katotohanan ay lumabas na. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating maingay at magulong mansyon ng mga De Villa ay nabalot ng isang kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaang hindi na peke, kundi resulta ng pagtanggap sa isang masakit na katotohanan. Si Alejandro ay nahaharap sa kasong extortion at iba pang mga panloloko sa negosyo na natuklasan ni Miguel matapos ang lahat. Hindi na siya magiging problema. Si Senyora Isabela naman ay kusang loob na pumasok sa isang mental health facility. Linggo-linggo, dinadalaw siya ni Don Miguel. Walang sisihan, walang sumbatan. Tanging 2 taong sabay na sinusubukang buuin ang mga basag na piraso ng kanilang mga buhay. Mahaba pa ang daan tungo sa tunay na paghilom. Ngunit sa unang pagkakataon, nagsimula na silang maglakad. Isang hapon, habang abala si Maya sa kanyang maliit na apartment, may kumatok sa kanyang pinto. Nagulat siya nang makita kung sino ito. Si Don Miguel. Malaki ang ipinagbago nito. May mga puting buhok na sa kanyang sentido at ang mga linya sa kanyang mukha ay mas lumalim. Ngunit ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, ay may kapayapaan. Sir Miguel, gulat na sabi ni Maya. Tuloy po kayo.
"Wag na Maya, sandali lang ako," sabi nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Gusto ko lang personal na magpasalamat sa'yo at para humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Wala na po yon, sir. Binago mo ang buhay namin, Maya. Ipinakita mo sa akin ang katotohanang matagal kong tinatakasan," sabi ni Miguel. "Utang ko sa iyo ang kapayapaang ito. May iniabot itong isang sobrang makapal. Ito, hindi ito bayad utang. Isa itong pasasalamat at isang tulong para makapagsimula ka ulit para sa'yo at sa anak mo." Tatanggi sana si Maya, ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Don Miguel. Hindi ito awa, kundi respeto. Tinanggap niya ito. "Gusto mo bang bumalik?" tanong ni Miguel. "Sa mansyon, malaki ang utang na loob namin sa'yo." Ngumiti si Maya, isang tunay at panatag na ngiti. "Salamat po, sir. Pero tapos na po ang misyon ko doon. Panahon na po para gumawa ako ng sarili kong kwento." Tumango si Don Miguel puno ng pag-unawa. Nagpaalam ito at umalis. Isang lalaking naglalakad patungo sa kanyang sariling bagong simula. Isinara ni Maya ang pinto. Tiningnan niya ang sobrang hawak. Hindi lang ito pera. Ito ay simbolo ng kanyang kalayaan. Ginamit niya ang pera para tuparin ang isang simpleng pangarap. Nagtayo siya ng isang maliit na patahian sa harap ng kanilang apartment. Siya, na laging nananahi ng mga sirang damit ng iba, ay sa wakas, mananahi na para sa sarili niyang kinabukasan. Isang hapon, ilang buwan pa ang lumipas, ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng kanyang maliit na shop. Ang tunog ng kanyang makinang pantahi ay parang musika sa kanyang tenga. Sa tabi niya, nakaupo ang kanyang anak na si Ana, masayang naglalaro ng mga retaso ng tela. "Mama, tignan mo," sabi ni Ana. Ipinakita ang isang maliit na paru-parong gawa sa tela. Napangiti si Maya. Naalala niya ang hair clip ni Lita, ang paru-paro, isang simbolo ng pagbabago at paglaya. Niyakap niya ang kanyang anak. Sa wakas, nahanap na niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Hindi sa loob ng isang malaking mansyon, kundi sa loob ng isang maliit na tahanan na puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang hustisya para kay Lita ay nakamit na. Ang mga sugat ng nakaraan ay nagsisimula ng maghilom. At sa harap niya, kasama ang kanyang anak, isang bagong kabanata ang naghihintay na isulat. Isang kabanatang siya na ang may hawak ng sinulid at karayom. Isang taon ang lumipas. Ang maliit na espasyo sa harap ng apartment ni Maya ay isa ng masiglang patahian na may karatulang nakasulat sa magandang sulat kamay. Ang mga pangarap ni Maya. Ang tunog ng kanyang makinang pantahi ay naging pamilyar na musika sa kanilang maliit na kalye. Kilala na siya ng kanyang mga kapitbahay, si Maya, ang magaling na mananahi na laging may ngiti sa labi. Hapon na at ginintuan ang sikat ng araw na tumatagos sa bukas na pinto ng kanyang shop. Kakatapos lang niyang ayusin ang bestida ng isang guro para sa nalalapit nitong kasal. "Salamat talaga, Maya. Napakaganda ng gawa mo," sabi ng babae. Niyayakap ang damit na nakabalot sa plastik. "Walang anuman po, ma'am. Masaya po akong makatulong," sagot ni Maya. Ang kanyang nanangiti ay totoo at magaan. Nang makaalis ang kanyang customer, umupo si Maya sa isang maliit na upuan at pinagmasdan ng kanyang anak na si Ana. 7 taong gulang na ito ngayon, seryosong nagdodrawing sa isang maliit na mesa sa sulok. "Anong ginagawa mo, anak?" tanong ni Maya. Ipinakita ni Ana ang kanyang papel. Isang drawing niya at ni Maya, nakatayo sa harap ng kanilang munting shop. Ang mga kulay ay masisigla at puno ng buhay. Sa isang sulok ng papel, mayroon itong dinagdag, isang maliit at asul na paru-paro. "Para po hindi malimutan ni Tita Lita na masaya na tayo, Mama," sabi ni Ana sa inosenteng boses. Inuulit ang isang bagay na ikinuwento sa kanya ni Maya noon
sa isang simpleng paraan. Isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Maya. Hindi na ito kirot o pait, kundi pasasalamat. Ang alaala ni Lita ay hindi na isang multo ng nakaraan, kundi isang paalala ng lakas at pag-asang nagdala sa kanila kung nasaan man sila ngayon. Tumingin siya sa paligid ng kanyang munting kaharian. Ang mga rolyo ng tela na may iba't ibang kulay. Ang mga sinulid na nakaayos ayon sa kulay. Ang kanyang makinang pantahi na naging kasama niya sa pagbuo ng mga pangarap. Ito ang buhay na pinili niya. Isang buhay na simple, tahimik, at higit sa lahat, tunay na sa kanya. Ang bawat tahi, bawat disenyo, bawat ngiti ng kanyang mga customer, at bawat halik sa noo ng kanyang anak ay mga hibla na humahabi sa kanyang bagong kwento. Hinaplos niya ang buhok ni Ana at muling ngumiti. Ang tunog ng makinang pantahi ay huminto na sa ngayon, napalitan ng mahinang tawanan ng kanyang anak. At para kay Maya, iyon ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Tapos na ang paghihiganti at paghahanap ng hustisya. Tapos na ang pagluha. Ito na ang simula ng pamumuhay.